imahe ng ospital ng Sampaloc. Kaakibat nito, pati po yung pakikitungo namin sa lahat ng mga pasyente. Maging maaliwalas siya, kami po naman po magsusumikap para ibigay at isukli sa inyo ang aming taus-pusong serbisyo. Makakaasa po kayo dyan. Meron po kaming 3 buwan o kulang-kulang 3 buwan nang hindi kami masyado nakapagpasyente na nag-uusap-usap po kami lahat kung papaano namin tutugunan ang mga pangangailangan po ng mga taga-Sampaloc. Kaya po, makasaysayan po ito. Kulang na lang po sabihin ko, Mayor, may kulto na kami dito. Itong t-shirt namin, no? Matsala, Yorme. Yung po palagi ang magiging alaala namin. So, binabati ko po uli lahat ang mga dumalo. Marami pong salamat po. At sana maging maayos po ang lahat natin hanggang sa matapos ang taon. Marami pong salamat. Maraming salamat po. For healthcare, Dr. Paz Corrales. Ayaw magpahinga. Yung birthday niya, pampahinga na yan. But I'm happy. You've been doing a great job guiding our Director of Manila Health Department, Director Grace Padilla. Ano yan si Padilla, si Corrales, si Sescon, yung ating infectious doctor. Yun yata ang pinakamatapang na infectious doctor na nakita ko. Bagay, mahirap yung trabaho niya talaga. But I'm really proud of her. Small but mighty. And brave. Kasi yung talagang araw-araw, if you only knew that these people I mentioned really almost really ang hirap nung COVID-19. Kaya ako lang naalala bigla yung COVID-19 kasi naawa din ako doon sa mga HEA. Yung contract tracer natin. Biri mo, nawala lang ako 3 taon hindi sila inasikaso. But I'm happy to share, last Saturday, paldo yung mga taga-HEA. Even to the point that some of them got infected during the COVID-19. But for now, I'm happy. Last Saturday, despite Sabado, yung ating mga 3 taong hinintay ng ating mga health emergency personnel, additional workforce na medical frontliners natin. Maganda yung mga nakuha nila. 35,000, may 72,000, 65,000. We've released it last Friday, sign it, and awa ng Diyos. For a simple stroke of a pen, ganun po kadali hindi po mahirap yung ginawa ko. Apakasimple lang po nung ginawa ko. Nung dumating yung papel, tinta lang ang puhunan. Resolve na yung 3 taong hinagpis ng ating. So, my point being, sometimes, sa totoo lamang, pagka nilagyan mo talaga ng malasakit ang trabaho mo. Tapos, matutuwa ka. Pagka talaga lolobin ng Diyos Mamukat-mukat mo, Sabado. Pumasok din ako ng Sabado, kami ni Letlet. Bakit ba nakati-katihan ko na bumaba sa City Treasurer's Office? The same day, same time. Say hi, hello, pasalamat sa mga empleyado. Working so hard, even though it's Saturday. Tapos pa-holiday pa. Alam mo yung just trying to be grateful as your mayor to our fellow workers. Mamukat-mukat mo, may nadisgrasya akong isang mama. Malungkot. Sabi ko, sa lahat naman ng tumama, ikaw yung malungkot. Hindi ko po nakuha yung cheque ko. Ba't di mo nakuha? Mangyari ba nawawala yung cheque niya?
Akala mo 3 taon ka na naghintay, no? Wala pa check mo. Pag inaalat ka talaga. But anyway, sabi ko, huwag kang alis. Buti na, dito kami. Hinanap namin check niya eh. Wala naman tao sa City Hall halos eh. Kasama nung 4 pang nawawala. So 5. Mamukat-mukat mo, alam mo, bibilib ka rin talaga sa empleyado eh. Pag natuto na ng malasakit. May nauna na palang 4 na nawawala. Pero yung ginawa ng empleyado natin, yung takilera, no? Yung cashier, ha? Instead na ikipit balikat yung problema, hindi naman namin uutos yun. Ang ginawa niya, nagkusang loob siyang kunin yung cellphone number ng ating contact tracer. Kunin niya. Ginawa niya on his own. Nilista niya yung 4 na nawawala. You know why it's very important? Yung simple act of kindness and going beyond what is being asked from you as public servant. Dahil nung kinuha niya yung phone number, nataon naman nandun ako at nahanap namin yung cheque at hindi lang isa namin nahanap, 4. So 5. Nahanap lahat yung cheque. Alam mo mangyari. Imbes na January pa makuha ng 4, dahil yung isa na-disgrasya niya, mapalad siya, bumaba kami. Yung 4 nakuha din niya. Kasi natawagan ka, bumalik na po kayo sa City Hall, nakita na po yung cheque niyo. But without the effort of a regular employee like you guys, just imagine what you can do to make our people smile and feel important. Tapos, fellow worker pa natin. So talaga pag ang malasakit, sinapuso natin sa kapwa empleyado, sa mamamayan. Mas marami tayong mariresolba. Ang ating organisasyon ay hindi perfecto. Minsan nagkakamali tayo. Tayo lahat, including me. And sometimes we get tired. Sometimes, pagod sa katawan. Tapos, papasok ka sa emergency room mo na pinagtatrabahuhan. Pinakamagandang emergency room sa buong mundo. Pero mo sa ka nakakita ng emergency room, che, merong falls. Literal. Naawa nga ako doon sa isang binatilyo, hindi niya siguro maiwan-iwan yung nanay niya. Sa tabi mismo ng bed, hospital bed, may tabo. And we are the capital of the country. We are the city of Manila. Sad to say, you know. Kaya that kind of adversity teaches us a very good lesson. Sometimes you can always use your adversity in your advantage. Ayun, typical me, di parang sinisilihan na naman ng wepax ko. The following day, totoo siya sabi ni Season, dinala ko agad si Andres. Andres, punta tayo doon. I will show you how worse it is. Then how can I say to my fellow co-workers in government, if I give them that kind of working environment, tapos sasabihin ko, mag-smile sila. Ngumiti kayo sa pasyente. Habang kayo hinahampas ng bagyo. At nandito na pala yung mga partner natin sa PhilHealth. Palakpakan natin yung mga partner natin sa PhilHealth. Biriin ninyo. Importante yung PhilHealth. Tayo, napangiti kayo. Nakuha nyo na ba? Kasi ngayon yata yung ATD. Nakita ko kanina. Meron na naman ako nakita kanina eh. Kasi may natira pa. Wala na kasi akong pirmahin. Until hanggang Sabado, tinitira ko. Kaya lang, siyempre, kanya-kanyang ahensya, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila, MHD, and so on and so forth. May mga namis kanina, tinira ko pa. Nakakita ako doon, nakakita ako mga doktor. 53,000. Minus 5,000, 47,000. Nagulat. Tapos 11,000 extra, and so on and so forth. But I think
Basta ako, nangako naman kami na sigurado, di ba sabi ko nung 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tingnan natin kung tutok din ng CTO na maramdaman nyo bago mag-Pasko. But sigurado yun, kasi napirmahan ko na lahat eh. Tapos, thanks to taxpayer, may chapi tayo. Di ba? Maraming salamat sa mga taxpayer, palakpakan nyo sila. Now, so today, nagsama-sama tayo. And I hope this type of facility, especially to our Che Borromeo, batang sa palo ka rin. Ano ko kayo lumagay, Che? Oo, nalipat ka lang doon. Nangapit bahay ka, no? Doon mo na disgrasya si Esme. Anak niya ngayon ay direktor ng, dating kusyal din natin, direktor ng Manila Barangay Bureau, Laris Borromeo. Ang ating kusyal, Doc Almerol. Saka si, kanina nakita ko si DJ. Ayun, si DJ Bagaching. Si DJ Bagaching tumama sa loto. Alam mo na pangasawa niya, si Hana, tingnan ninyo. Palagi nakaluloko pala yung ganyan pagmumukha. Mahal ko yan, paborito ko yan sa DJ Bagaching. At siyempre, si Lady Kiko. Pero naman, ito. Ayun, si JTB. Yan. Si Eunice Castro. Kompleto na. Yan po, mga katulong ko yan through the leadership. Vice Mayor. But, more than this, as our commitment to the people of Manila to really continue investing in MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. No? True to our work. You'll see it today. Bumigay But din more yung than camera that, mo dun. I would like to announce Init. to the entire citizen of the city of Manila, today, through the guidance of PhilHealth, kasi ito, natutunan ko May to, ano na kasi. Hulyo. May mga... Nagulat ako. Ang daming programa ng PhilHealth. Kaya nga minsan pag nagmumuni-muni ako, bakit ganoon yung sinatang doktora? Sayang naman ang gaganda ng programa ng PhilHealth. Bakit hindi ito ipinatupad? Panahon lang ang ibibigay. Then, portion of our health fund on top of the professional fees and so on and so forth, setting aside na nandiyan naman, nakalutang lang. Kaya nga parang bala ng baril kong pamigay, putok dito, putok doon. Salo na salo yung mga benepisya for the simple reason because you deserve it. Now, also our people deserves to access such program where the people pay for it through their PhilHealth share and through the leadership. And I owe it to her, Dr. Grace Padilla. I'm happy to announce today we are going to deploy, naririnig ng PhilHealth, matutuwa ang PhilHealth dito. Yep. We are going to deploy 21 basic items in our 44 health centers in the entire city of Manila. Isahin ko, 21 items, medicine. Ito yung minimum. Kasi nakita ko doon, baga 70 ang listahan. But we were trained, information were shared to us
by PhilHealth based on science and experience and data. Kapag ito ay naging available, itong mga items na to, malaking ginhawa sa komunidad. Kasi dati puro metformin, losartan, ang meron lang cell center. Tama, mali? At saka Tocmolodon, Yakapsul, Kispirin. Kasi pag wala na, masakit ang ulo mo, bibigyan ka Tocmolodon. Pagka may lagnat ka, Kispirin na lang. But I'm happy with all honesty. And I'm really, paglampakan nyo nga si Grace Padilla. We will deploy today. And I think mararamdaman to bago magpasko ng mga Manileño. 21 items. Antibiotics, anti-infectives. Tama ba yung mga doktor? Pa-correct mo yan. Amoxicillin, ciprofloxacin, clarithromycin, o amoxiclav, o trimoxazole. Tama ba? Masama kayo. For respiratory and asthma medicine, salbutamol, fluticasone, and salmeterol, prednisone, chlorpheniramine. Yung mga doktor andito pala yung mga staff ni Ryan Ponce, o palakpakan natin. Sipag yan, si Ryan. Ang daming sinasabi niyo ng mga senior citizen ko. Pain, fever, and inflammation. Paracetamol, of course, aspirin. But this one, hypertension medicines. Lortipine, and Lapri, losartan, o yung sinasabi ko kanina, hydrochlorothiazide, metopro, Wala pong may pinagdito po. Hirap basahin. Diabetes medicine, metformin and glycoside. Cholesterol and dyslipidemia medicine, Simbas. Digestive and dehydration support, oral rehydration salts. O yun ang minimum. The 21 item. Ayon sa pag-aaral ng mga scientifico, ito yung madalas na basic na kakailanganin ng tao. Yan, i-deploy on top of our vitamins for test bone, and then iron, calcium, and so on and so forth. So we will continue. This costs us so much money. Yes, so what? Pera naman ng taong bayan yun. Thanks to the guidance of PhilHealth partners, o sila nakakuha tayo ng datos. O kung kukulangin pa, huwag kayong mag-alala. I'm gonna do my best na yung kinakailangan na dito, na mga problema nung araw, pati hiringgilya, pati bulak sa ilong, patay ka na, para lang nagyan ka ng bulak, wala pa. I'll do my best. Really, it's hard. Time is hard. We are physically destroyed, but it's being resisted. Kung ano man yun, basta binobomba yung dibdib. But, may awan. Pero mo, ilang araw na lang, of all the hardship. Matatapos na yung 2025. Nakaraos tayo. Nakatawas tayo. Sa mga taga-Manila na nandito, nakuha niyo ba yung food box? Wala pa tayong pera yan. Kailangan nung magbigay ko sa doon. Why? Pagkaroon ko ng doktor na orto. Personal experience. Pagkaroon ko ng doktor na orto. Nakatutulo ng laway. Sa Noche Buena, pag yung kapitbahay mo,
may hotdog, may carmenote. I know the feeling. Yung bumubula yung bibig mo. Tapos, mapapasana all ka na lang. That's why I told the department that ayoko may magutom sa Maynila pagdating ng Pasko. Hindi kailangan magarbo, hindi kailangan makipagkompetensya. Sila kaya nila magbigay ng mga mamahalin. Dahil ang mamamayan lang nila 100,000. But 744,000 families in the city of Manila. At least sa Mansulok, sa Esquilita, dito sa Sampaloc at Tondo, hanggang doon sa Santa Mesa, makapaglalakad ako, masasabi ko man lamang, salamat. May mapag-ahari mo na ng bawat pamilyang Manileño pagdating ng Pasko. Maanguhat-nguhat mo pa, pag tatlo kayo sa bahay, may 3 box yun. E di meron ng pandehadong spaghetti. Magbabato ng spaghetti ko. Amahat, yan. Makaraos tayo. Tapos yung mga senior citizen ko, o may extra pa kayo na regalo. Tama ba? Meron akong isang personal choice doon. Bilang, kasi inaabatan ko to eh. Noong July, nung sinabi sa akin to ng Peter. Meron doon isa yung medicine box. Kaya ko yung personal na request na kasama dapat yun. Kasi ayaw kong ma-miss nyo yung inyong mga maintenance pag nasa biyahe kayo. Health center. Diba? Pwede nyo nang tudasin yun. Ito. Kasi minsan nakakalimutan ng mga may maintenance na, uy, inom na pala ako. Eh wala. Papapagastos ka pa. Eh ang mahal sa drugstore. Matotosgas ka pa. Eh gusto ko, pag natanggap yung allowance, pagpunta nyo ng mall, dala nyo rin yung maintenance. Alagang parlor kayo. Pahabaan ng buhay sa Maynila. Masaya ako sa inyo mga lolo't lola ko. I love you. Kaya yan, ang kabayanan ninyo. But today is your day, Sampaloc. I'm happy to deliver it to you. As we promised, I told you 90 days. I committed it to the people of Sampaloc and the discomfort that will bring to our medical frontliners na ginagawa yan. Sabi ko, basta bigyan nyo lang ako 90 days. But I'm happy. Thank you, Andres. Thank you very much. Hindi umabot ng 90 days. So, sakto, mga chairman. Ang chairman nandi dito. Malamang, busy kayo sa December 31 dito. Hindi kayo magpaputok. Mahalin nyo daliri ninyo. Sa iba na lang kayo magpaputok. Magpaputokin ninyo yung mga ulo ng mga matitigas ang ulo. All na pa ninyo. But you know, be careful. Ingatan ninyo yung sarili. Mahalin ninyo ang inyong sarili. So muli, to the doctors and nurses, or medical frontliners in hospital ng Sampaloc. Dr. Sison, congratulations. Ating lahat dito, Liko, maraming salamat sa inyong lahat. Again, paulit-ulit, maraming salamat sa Diyos. Nakakaraos sa akin. Ingatan kayo, Magkaroon ng doktor na. magiging bumpy ulit ang City Government of Manila in 2026. But if I can reassure you, I will do my best. Manatag kayo, magbubuti ako. Pilitin kong maging mainam, masino sa paggasta ng mga kakailanganin para sa tao. Tao muna, bago mga mata. Tao muna. We'll always invest in our lives. So muli, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Masaya ako para sa inyo, mga taga-hospitals. Manila! Stay here. Maraming salamat po.
ating ceremony. Siyempre kasama po ang ating mga councilors. Samahan niyo po ako magbilang. In 5, 4, 3, 2, 1! Ganap na pong napasinayan ang emergency room ng Ospital ng Sampaloc. Sa lahat po na naging bahagi po ng ating pong inauguration ngayong umaga, maraming salamat po sa inyong lahat. Chairman Barrientos and Council, maraming salamat po sa inyo. At sa bawat isa pong nandito, maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Palagi Manila! God first! Thank you.